Maayong buntag mga kauban, aniya na usab kita karon mag-uban sa usa ka oras nga atong mahinabi kung unsa ang mga kabag-uhan diha sa ato nga hawanan sa 20th City Council. Of course, dahil na usab nga councilor ato ang kauban na karon para mapadangat ang iha mga plano ingon man mga ordinansa nga iyang buot ipasa ug napasa na alang sa kaayuhan sa katawhan. So karon welcome sa ato ang programang inyong konseho karon ug ako si Ariel Lucia May Beliseg sa ngalan ni George Bacos. Ako una inyong makauban karon kay adunay kakulian gamay nga atong kauban, but wala pud tagipakya sa atong kauban karon nga city councilor bisan pa man not feeling well pero nito nga gyud kay gusto gid niya mapasabog ang maayong balita ug iyang mga hard work diha sa ato ang once again sa hawanan sa 20th City Council. Lain ang ato ang palangga nga city councilor attorney James Judith. Maayong buntag councilor, imo patibaya sa ato mga suking tigtanaw tigpaminaw. Maupay ni mo no og sa atong mga kauban og kang George ka siya magkaagid unta dinhi pero takbuyan gyapon sa virus sa banato. So inambitay ta ani sa atong sika ubo pag tinubaga ta ito pero tiya sa ato pong mga suking ting paminawan og nakatutok silang tagsa-tagsa ka cellphone, mga traditional or social media sa inyong tanan labi na gyud sa atong pinagkakatawhan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro maupay. Maayong buntag councilor James Judith no. Medyo dili gini nga gituyo ni councilor James nga loyal. Dili siya loyal actually, yan tingog lang gyud kay adunay mga gihambing na mga balatihan sa medyo katulgon sa diha nga mata no, pero sige lang kay ni anhi gyud si councilor James para once again iyang ipahibalo kon sa mga kabag-uhan kalihukan diha sa ato ang 20th City Council. Siguro councilor James, mangamusta una ni sa imo kay mao lagi to medyo sick magkakaroon kay ani. Kamusta man si councilor attorney James Judith? Okay naman, gawas lang kaya sakto ka natay gihambing karon nga balatian tungod lagi aning virus sa bawa takasabot. Pero okay naman ko ars dalay pagkakurat katong nagaging duha ka semana sa paghitabo kay wa ko nakasabot sa reaction, wa ko nagtuo kay nato di ay ka controversial ang kami ni Konsehal Malbert Parcias ug ako sa amo lugar pang papidpid. Ako na pauso na term papidpid sa kining administrasyon ni Mayor Clarence. So councilor James, sige lang kay medyo taas-taas to nga hisgutan, but karon ato i-focus kung kamusta gyud si councilor James Judith no. So councilor, bisan pa man tuod agad tayo mag-ingon nga medyo na imong challenging sa inyo ang nakalabay nga duha ka semana no. Og kabalo ang mga katawhan unsa ang rason ni ana, pero councilor, mangutan ako sa imong unsa man ang bisan pa man katong medyo challenging to. Kumusta man ang 20th City Council karon? Okay naman Ars, no? Pero ang pagbalik laki wala pa ko nakatuga og si Konsehal Bernie sa katong adtog yung lunes na tayo pagbuto sa isyu, lunes magudto. So wala mi nakatuga ato kay ako may gidugdo baya baton pa sa ako apuhan Ars nga. Kung init na gani kaayo imong paminaw palayo sa abuhan. So ako di ko gusto nga mo pa matungtungura atong panahon na ka pag-ulbo bali sa isyu. So di sa ko gusto kay awkward man siguro sa Ars. Murag ibog gatugad lugar ang isyu nga pag atubang baya kay minority pro leader baya tag so daabi among sitting arrangement counterpart ako si majority pro leader Edgar Cabanlas siya nasa tuo ako sa wala. So modang naapod si Councilor Balbert nagatubag pud siya. So abot kaya desisyon nagkatugba siguro gyapon nagkatakdo para sa ako sa igo ko palayo sa ako kay di sa ko gusto ka pusilaong mag-isyo. So motong dili ko productive adto kay ako di ko absent. Mahimo gyud Ars di ko absent. O pag ikaduha dituga na gyud ko kay pero wala pud ko nabuhat. Dituga lang ko kay ako lang gyud gulatan nga naay transition nga mapulihan ko kay natural, logical o organic na magyud Ars nga sa akong pag biya matawag nato biya sa kining epekto lugar sa akong gibuhat pagbiya bali sa minority block natural pulihan na ko kay wala na ko moral ascendancy or authority ka ako'y magdumala sa ila ako ilang leader kaya wala na ko sa minority. So muna giulatan ako para karon makabuo na rin ko makabalik na rin ko sa akong dating gawi kay wala gyud ko nabuhat sa sulod sa duha ka Lunes nga dili ko may butang magud Ars lahi magud ko
kay gusto gid ko productive ko batag session makita ba nimo gagatindog gabarog gid ko lagi ko special report ako mga ordinansa mo na gid na ang akong brand. So mo na kung wa ko'y gaybuot sa kana ka session murag dili ko kakahimutang Dili kompleto ang dili imong kompleto ako pag-attend pagtabok sa sa session. session. Yes, Councilor, na sayo gid mi ana nga matag session gid na agid kay say sa tanan no, because of course kabalo mi kay imo sa gibarugan ang imo pagka minority floor leader. Yes. But karon ato namang nahisgutan, Councilor, so ato muuswag na lang ko diha nga hilisgutanan. Okay. Councilor James Judith, pasensya kayo, but I have to ask you about it. Kumusta man sa dang imong gibati, Councilor, na nakita na ba to nimo nga human sa inyong desisyon ni Councilor Bernie, mamahimo ba gyud nga mapulihan ka isip minority leader? Kamusta man ang imong gibati adto? Wala, kaman ko. Ako nag-iigod sa unahan hours nga natural, logical o gitawag na to organic yun. Mahitabo yun. Paabot lang ko sa bukas sa ako gibuhat. Kaya kabalo gyud ko hours ka. Unsa pa ba ako katungod sa kabagdumala isip minority floor leader kung wala na po sa minority. Dili na takdo ang ako baling voting o ang ako baling legislation sa unsay interes sa minority. Kaya ako na magiklaro nga mas at home lugar ko karon para makasibog o makaasdag akong legislative agenda kung nasa majority ko. So, naturalmente lang yun nga, tanggalon ko, kasad ko sa akong katungdanan isip minority floor leader. So wala kay kanang hard feelings adto? Wala. Gani, ang ako lang kay, nakurat ko kay, abi na ko, ang mupuli sa ako by succession, ang assistant minority floor leader, pero lahi pa din ilang gipili si Consyal Ayan Achasban. So nagtuo ko kasi Joy Abo kay siya mag-assistant, pero ilan na ba na? Wala, dili na tao makabuot ko. Mga ilang kokos, kaya nahukba nila nga si Consyal Ayan Achas, then so be it. But with this change, Councilor James, unsa man ang impact ni ini sa imuha isip konsehal sa 20th City Council, membro man gihapon ka, nakuhaan ka ana nga posisyon, but you're still a member of the 20th City Council. Excuse. Unsa man ang impact ni ini sa imuha, Councilor James? Actually, wala gid ours. Kaya ang pagka-minority floor leader, sa ako nakita, titulo ra good kay wala gid siya nagkapot og sakto kagahog. I mean, let's be honest, let's be frank. Ang minority floor leader is counterpart supposedly sa majority. Pero base sa buong house rules, wala pa siyang gahog. Ang nakalain lang yun niya, ours, gawa sa titulo, kay ex-officio membro siya sa tanan standing committees. Bora. Pero other than that, wala gid sa dili gid sa pareha sa majority floor leader nga gawid gyud sa laws and rules. Kaya ang laws and rules mag yun, actually isa sa mga gamahan ka komite ba sa konseho. Kay diya man buagi mo ba na ang gitawag nato ours nga kanang kining salaan sa unsay mga legislation nga pasa sa konseho. So, kung ang imong proposed legislation sagit na daan diya, wala na dada ang imo baling sugyot ordinansa. So, wala kong ingon ka, kung itandi di mo ang minority floor leader sa majority floor leader, wala gid siya. I mean, wala lang gid siya. Except lang kay labaw lugar ka sa imong mga kauban nga ordinaryo ka mga konsehal nga nasa minority block. Kay membro ba ka, ex-officio ba ka sa tanan standing committees, but other than that, wala gid ours. Mag-agad gid gyapon Sa majority. sa majority. Unsa ka klase nga konsehal. Para sa ako, dugang lang to ang titulo ka minority floor leader ko, pero wala na kapausab ours nga productive ko daan. Ga saba-saba ko, da ako'y mga legislations, batag karunugugyan, ako'y special report, kaya paminaw magyud ko sa gikinahanglan sa tao. So, nakadiscover ko, nga magapit ba diya na ka platform, ang kana special report, nga para papaabot ako sa konsensya, unsay problema na sa bagang doon sa itong katawhan. So, wala na usab sa, maski dili na ko minority floor leader, wala na usab. Ang akong estilo, or akong brand of leadership, isip konsehal diya sa konseho. Kung baga it was just an add-up work sa imo, Yes, Councilor James. yes. Kay ingana na gid ka as a councilor, productive gid ka, Yes. and we are actually witness to that kung unsa gid ka kaaktibo sa 20th City Council. But Councilor, sa imo ato nga part, ikaw isip konsehal. Yes. But how about sa kinatibukan sa 20th City Council, kani ba nga transition nakaapekto sa inyong productivity or sa inyong mga umaabot nga mga decision making, Councilor?
Dili ba sad siguro ars kinakita nako uno na mo ang majority mo gyud nagdala gyapon sa direksyon sa konseho. So kaning paghitabo intramurals di sulod sa minority lang. Wala siya igod ga kalabutan sa kining dagat bali sa konseho kay balik ko na ko ars dili sa pag-unsa tanan magud agad sa majority. Mo magud ang atong sistema sa demokrasya, ang atong institutions, labi na sa amo sa konseho, collegial body ours. Naka-built in na siya sa unsay majority. Majority rules ba ya? So, mo na siya ka kung unsa ang majority, ang mas dagan ihap, sila yun, ilag yun nga programa ang mulabaw. Paski, naapa kay istorya, kabahin ana, ang imo yung trabaho, madugad ka. Wala pa kayo mahimo. Ito lang ka maduga. Ang importante, hindi ka magpakahilo. O, ang importante po, magkano productive ko, ars kay gusto ko, kaya nakita mo ko na ako, more naman na ang dynamics, existing dynamics, bali sa konseho ka. Ang majority, magyun, ang labaw. Kaya, unsay legislation, kaagad sila sa bayor. Ako, nakita na ako as minority pro leader, tuod kulang di sa ihap. Pero kung mo-contribute lang ko sa ako baling legislation matagkaroon ng ugya, tagtuo ko ars, kung tanaw nila nga makaayo sa tanan, dili ba sa siguro kung di ila i-vote down sa majority. So, muna kung nakita nila pare adig sa mga issue sa katong sa sindog nga barker, sa kanig sa kababad-an nga bypass, kanig sa baw-bao, kung sa panak mga issue sa bar and board incentive nga mga top-notchers, kung dili man ni personal ako kung magkatuyuan, so sa amin na pamagi butaran gida sa majority. So sa kanapod nga pamagi nga diskarte hours, nakita nako dapat ambag sa legislative agenda sa mayor. Kay purely pagod ang dagan karon sa konseho by dos B, wala pa ko lugar. Nakita nako purely ra gid sa mayor. Wala gi legislation kaugalingon ang mga konsehal. So gusto nako isip konsehal paski ito sa minority ko, buambag ko sa mayor. Kaya gusto ko nga, paminawan po niya antikog sa minority ka, oy, tamay ba ayaw mayor, ayaw lang purely sa majority. Paminawan po niya sa minority. So, tila nakita na ko ka sa dagat pagod hours, sa akong legislation, mo nag-segue ko nga, kinalaro yun ako ang majority. Kaya walay, maglisod ko, dili ko maikot nga way pulos, pero paglisod ko, kung kanunay ko na sa minority, pagsikik tagaw-tawa, dili mo pasa ang akong legislation, kaya walay suporta sa una sa majority, o sa mayor, o pinaka-importante, walay budget. So, then, buota na ako nakat-unad, kamulo sa tugang bahin sa ako first term as konsehal. At least mo to mo ang learning process lugar counselor as kanang nakita nimo nga unsa imo nga para makaambag ka once again sa imo gusto nga makatabang sa kinabag-ang katawhan. But Counselor James, isip dili siguro trabahan ka sa City Hall no kanang natural lang normal nga tao sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Medyo tungod sa nahitabo atong mga niagi nga mga semana, medyo adunay kaguol kay basin makuan ang effectiveness, ang productivity once again sa 20th City Council. Pero karon Councilor James, isip usa man sad ka sa involved ato nga atong maingon nga mga issue no. Siguro angay sad siguro ka pangutan-on Councilor James kung nausab ba ang dagan nato diya sa 20th City Council, unsa may assurance ninyo nga bisan pa man ato nga mga issue padayon gihapon nga makahatag og kaayuhan ang 20th City Council sa kinabag-ang katawhan sa dakbayan? Sa ako, ayos wala ko nakita nga kasabat. Una lang kato ko gigod nga pagbalik na mo adto diaging Ludes, medyo awkward pa. Pero pag sugod storya sa presiding officer ni Vice Mayor Bebot, iyang unang istoryahan si Bernie kaya na pa siya special report. Gusto pa ba kadya sa ipo ka bangko? Karon kaya nag-atubang na baka sa ako. Are you comfortable with that? Tingko na pa po si Bernie, okay. Di kay kung okay sa ibo, ibutang ta ka sa likod. So wala na ba yung murag nakita na ako nga hint or trace o kanang medyo kalagot. I don't know, na-manage ba siguro ni Vice ang iyang emotion, ang iyang kalagot. Pero may naman yung storya ka, Bernie. Pero kabalo ko, medyo
dapat gabay ka awkwardness Yeah. mo good hours. No kabalo ko ka kadugayan sa umaabot pa dahil ka mga session, mawala ra gid na. Yes. So, ang importante nga wala pa ko'y gihimo adto kay gipaminawat sa nako ang dynamics o maka-transition ta sa bag-o minority floor leader. So, karon kay nahubad na ba na hours, so balik na ko patud pa ako giikot sa uban ka mga media practitioners ka na dito nga back to the group na ko. So, kung sa duha ka session wala ko kay una ka session wala ko na absent ko. Ikaduha kanang naalagi ko pero nagpakahilom lang ko wala ko gibuhat. Karon back to the group madunggan na ninyo nga matag karon ko yan ako special report, ako ordinansa, motingog ko kung na ako'y gusto nga mapaabot mapaladong diya sa konseho sa matag item sa agenda. At least karon Councilor, aduna mi assurance ba nga okay ra ang 20th City Council Okay ra. despite the issues that we have faced 2 weeks ago. Smooth sailing gyapon ang ato ang Yes, smooth sailing but wala ba in fairness pod ka Vice Mayor Bebot, wala ba siya kung dibuto ang isyo, pero wala ang giingon nga naapektuhan ang dagan sa iya balik personal ang iya pagdumala sa konseho wala doon. Di lagi malalis gid ars na apat to ang awkwardness. Yeah. Maabit That's gid ka na. normal man. Normal gid kay labi na ka. Example kita, magkumata nag-away, di man lugar ta balik diretso rin dahil as in 100% Murag-walay na itabo. Murag-walay na itabo. Naabag yun na. Dapat mag mga bakas. Pero kadugayan, babalik na ginayon. Time is, matod pa nila, mo'y pinaka numero uno ka na makapaayo sa Yes, makapahil. sa mga sabad. Matod pa ang panahon. So at least naanay assurance sa atong katawhan nga wala nag-stop ang productivity Wala. sa 20th City Council tungkol sa mga niagi nga mga issues and kanagika na gyud sa usa sa mga personahe nga involved adto no. So karon Councilor James nakastorya man tag mga special reports nakahisgot ka kaganina. Pwede ko mangutana ani Councilor James kay medyo aside sa katong issue nga nahitabo 2 weeks ago Yes. naa sa nahimo sa ni nga dako nga giyong sa na istoryahan gyud sa halos tanan nato nga mga higala ilabi na kato ang mga kauban nga gapamasahero, mga taxi driver man, jeepney drivers, mga cabs Cabs, and all. Kani mga special reports on car cabs ug bao-bao Councilor James, pwede may mangutana sa kanatubukan gid nga bahin niini. Okay, klaro na ko. Naghimo ko special report hours. Pero dili ko special report lang na. Naay naka-file na ko actually og sugyot ordinansa. Ang ako sugyot ordinansa mo pag-abenda sa mga pipila ka provision sa atong traffic code. 109, Yes. 112, 113, 114, 147, 148 o 150 sa atong traffic code. Kay dati ang gilagkuban hours ang kato kabahin lagi sa Memorandum Circular sa LTO. O ang pinaka-main feature gid sa atong sugyot ordinansa, katugutan ang atong mga bao-bao or tricabs, bahala kung sa panag-abran, bahare, o sa panag-uban, piagyo, ada. Ang importante, katugutan na sila ka ipagbaras-baras sa atong national highway, primary. Yeah, Kung sa may primary national highway sa atong dakbayan, ang ICBR, hindi ka kagyan butuan doon. Kaysa pagkakaroon mag good hours, dili makatarunga doon ang plastada nila. Ano man? Kay baskiton private use, kadakpon sila sa Kinabawalan. RTA, kinabawalan sila. Ang problema magod, kung magpabilit na anak ka barugadan hours, magkomplikar magod, dagan atong gisupak. Una, ang violation of the Equal Protection Clause sa ato matakang malaon. Unya, ikaduha, confiscatory sa hours. Yes. Kaya dili man pwede, ka imo i-discriminate, ka tanan baya, gabayan og road users tax, kung magparehistro sa LTO. And then, imo gitugutan, magkarehistro ang bao-bao, and yet, imo siyang i-discriminate ka, asa na ka magadalan yung kabiton, asa gusto siya na. Kaya kung safety imo hisgutan, hours, remember, ang motorsiklo nga duwara ka ligid, imo gitugutan, magbaras-baras og highway, ug ang kanina ng bawat tigid, mas sturdy ang iya structure, kay ang iya framework, dili na nun imo tugutan. So, tugutan. parang galimo, kung asa ang logic. So, potong ako legal team, sa ilang pag duki-duki, tas ilang yung tapiho hours nga, ang tuyo diya sa Memorandum Circular, dili sa paglibita sa mga bao-bao. Kung dili, gitagaan nila kondisyon nga makagapit sa atong national highway, ubo sa duha ka kondisyon. Una, adunay
ordinansa Mm. sa asa sila ga-operate. Okay. Ikaduha, private use. Simple lang ang gipangayo sa LTO para di na mo sila pwede ikot nga dakpod niya balik sa taga operate kadagadagan sa atong ICBR. So bukas sa Panginoon Hours, kay gusto na ko maundag na kasi reklamo sa ako ang mga tao. Okay. Gusto na kong sa daily hours, murag na ilan na ba yung ko ako yun ang nagabahad sa bawao. So, anyway, murag nasaipan bali sa tao. Ako na magkod ang legislation. Pero anyway, sa ako sila reklamo ka, dili mo na pwede attorney ka private ba niya amo? So, unsa may nagka-daot ani ko ka, wala ko na dalipod sa mga gaabuso arsa katong gigamit nila ni papasada ang ilang bao-bao. Ang ako nagigipanalipdan kay kakaluoy ko sa tuwa kay sudan ka mas pamurog gid sila kamo palit og bao-bao kay mo na ba ilang ba-afford. Unya, mo ilang magamit kumpara sa single motor, duwa ray makasakay. Yes. Unya, ang bao-bao safety sila kinagan makasakay. So dili hagol ang bao-bao. So mo nang ingon ko nga unsa mo gid ang posisyon ani ngano gibaligya bali gitugutan to mga dealer. So base sa atong legal team ingon sila ka gitugutan bad sir. Pero naay duha ka kondisyon. So mo to ako gipasa din ayes akadang hours diretso na ko nagpasa og sugit ordinansa ka abidahan nato ang mga pipila ka provision sa atong 1055-1-2007 ka ordinance. Kay para masulban din nato ka problema. Pero kabahit sa kato tugutan nato nga babasada kay pwede bag yun base sa FMC sa LTO o sa DILG pwede pa babasada ang mga bao-bao sa secondary roads. Yes. Pero daay dapat tagaan nato sila permit to operate or prangkisa gikan sa city government pareha sa mga motorila kay ato gitugutan. Pero kung inana pa dili pa madawat bali dato kay daghan pa ka mga issues kabahin sa pagsulod sa bao-bao ka mahimo for hire sulod sa secondary roads pwede naman ako sa i-severe wala on sa akong main ordinance basta ang importante hours dili ta bawala sa pinaka tubog og tiguha gyud nato sa atong sugit ordinansa tugutan nato ang mga pribado nga paggamit sa bao-bao sa pagbaras-baras sa atong national highway kung dili sa atong dakbayan abot pasabot ako ada ICBR Iligan Cagayan Butuan Road. Kaya once again, nagbayad man sad sila katong Road users road tax. use. Oo, pareha ra gyapon sa uban nga mga vehicles. So, Attorney James, ako lang ning iklaro kay medyo nakadungog man sad kog mga pipilagod ka mga yango-ngo kay ako man sad ga commute ako going and pauli no. So, timing mo to attorney nga na interview ka sa usa ka media outlet no and then ato ang nastoryahan ang inyong naisgutan is about this sugit nga ordinance kay imong gipasa karon sa 20th City Council and nagtuo sila nga mamahimo nga kompetensya nila sa pagpamasahero labi na sa mga taxi drivers na to no kaning bao-bao medyo nahimo kang kontrabida para sa ila attorney mo nang ato ang i-highlight yun on kaganina po before pa may nagsugod ni Attorney James ang utana sa kusaya para mas makasabot ko so private use lang attorney private use ang ato gigusgan private use balik ko na ko ha private use sa mga bao-bao sa ato national highway pero kung papasada mo taliwala nga naa nga mga kondisyon dili na ako trabaho hours trabaho na sa RTA o base po sa tugsugit ordinansa wala na to tagali o hikawi ang RTA sa ila balik katungod or gaho sa pagdakop taliwala nga na private use ang imong bao-bao nga nakapaskid sa imong windshield kung gaduda ang RTA nga giabusuhan nimo for hire siya pwede gyapon ka i-flag down o pwede gyapon ka isyuhan og OBR walay problema ars ang ako lang yun is ayaw lang hikawi ang atong pipila ka makaigsudan ka nagpalit sa bao-bao para ilang pribado ka tiguha or gamit sa baog sakyanan. But kani Councilor James no aside aning ato ang kuan nga private use but kita councilor di man gid na nato na makuan no malikayan nga kani usay mga Pinoy na magitay mga toxic traits nga mangyawat ba labi na nga medyo aduna pay kalisod sa pagpanginabuhian magbutang og private nga ipalit lang sa bond paper pero di ay todo na masayro. So unsa man atong mga lakang ani Councilor James na aduna na ordinansa na foresee ba sa ninimo nga pwede nga mahitabo? Yes, ato na nakita po gyud for the hours ko kung
Dili igod ka, pag igod ka private, paskid lang, ordinaryo na papel, or sa pada karton, pirasos karton, ilalag, pilit, dili. Sa ato balisugit ordinansa, gi-require ka, agbaw-bao, ka private, ibutang, nakatip, diha sila with jail. So, dili igod ka, basta lang, pili na, paskid, for kada private. Dili, daagit tayo dimension, daagit tayo size o klase nga gamiton, o asa dapit ka, kaparte bali sa bao-bao, ka ibutang o ipaskid ang bao-bali nga barka. So, bali mo rag nakakuan gina counselor nga dapat kani naagid na dara nga side nga para Yes. ilhanan nga privado gyud ang mga Yes, bao-bao. yes, At least karang klaro na nga dili sila mamahimong kompetensya sa ato ang mga present nga ato ang mga mode of transportation no nga katong giingon ni Councilor James, mga privado lamang ang mga bao-bao. So at least makaginawa na atong mga taxi drivers. Oo, So, wala, for wala. some time nahimo gid ka og kuan Councilor. Ano Kontrabida. yung kontrabida ana nga kuan. Dili, ako rin balikod, maski lagi, usay, na-interview na ako sa pipila ka media outlets, ours, ako magiklaro, ka dili ba sa mga kanang commercial or ginawa di for hire. Ako ra bagyod pribado nga gamit sa ICBR kay dili lagi sila makalusot kay ang ubad ay laundry, ang ubad gamit nila delivery. Unya, ang ubad pabiliyos. Ano takot pa nato? Gikawa na to sila sa ilang katugod. Bayad sila sa LTO. Giparehisto sa LTO. Unya, dili mo sila ipagabit. Muna ako gigusgan. Dili ang pagpapasada. At least karang klaro na sa ato mga kaigsunan. But Councilor Cabalo ko gusto na ko mo uswag sad sa lain nga bahin, but kanila siguro nga pangutan na about aning sugyot ordinance nimo about aning bao-bao and tri-cabs na to Councilor James. I would also like to address sama sa mga yangok mo sa katawhan nga mga pasahero and uban pa nato ang mga normal nga katawhan diri sa dakbayan kaning safety and security aning ato ang kuan nga dili Yes. kaganina nakaingon ka nga sturdy pero ang uban nga katawhan man good counselor medyo dili Reasonable, sila salig sa ilang safety ining mga bao-bao nga magbaras-baras sa ato ang national highway. Unsa man ang imong ani counselor? Dili balalis, ours. Kabalo ko, dili man perfecto ang bao-bao. Pero itanti ni mo sa kasamtangan nga uban nga mga kita lang nga contraption nga naghimo. Dili balalis nga ang bao-bao nga safe, di ba? Una, tri-wheel siya. Three-wheeled symmetrical arranged vehicle siya. So, mo na yung legal definition ours. But pasabot kay three-wheeled symmetrically arranged vehicle, mo na pasabot safety siya. Kay, kuwan man siya, triangle. Triangle. So, unya dayon, kung butsubahon, ang iyang lawas, dili pareha sa uban nga contraption, gi-attach lang. Built-in ang iyang lawas sa maong balik kini motor. So, pag kinani mo, plus mo atras pagid siya. Unya, kung tanaw ni mo, dili pagid siya saba iyang emisyon. Unya, musaka, tanaw gali, makasaka siya Makasaka mga bukid. gyud. So, saka magay siyang baluba, saka magay siyang klaberya. Ang versatility ang akong yapas. Kusgan. Kusgan kay siya. Itandi di mo sa mga, well, motorila or pedicab, wala ba siya gidesign sa manufacturer. Dawato nato na nga kamatukuran ours ka, gihimo na sa Yamaha, Honda, Kawasaki, wala sila nag-design ga nagmanufacture ana nga mga motorsiklo para himo na to motorila. Yes. Atong dawaton. Dili pareha sa bao-bao. Ang manufacturer nag-design gid siya nga para ipabasada. Pamasada. So, muna ang kalainan. So, muna akong igod nga, wala may lalis nga ang motorila nagsugod sa Cagayan de Oro. Yeah. Iconic man. Pero wala ko nagpasabot nga, walaon sila. Yes. Ang ako lang, dawato na ito kamaturan nga, ipasulod na nato sila kay, dili sa pabasada, kay, gitugot man sa LTO. Ato ba silang gidawat? Ugya, NCB may gibutang. Wala pa may igod nga, mahadlok man mo, kay ang buhatag og pagkisa para sa bao-bao ka babasada sa atong national highway dili man ang syudad ang LTFRB man. Yes. So wala mo batay sa pagkakaroon magod butang magudta sa alanganin magod hours kay wala pa national legislation. Ang ato rin yung gisaligan nga legislation ang memorandum circular nga open siya sa lain-lain nga interpretasyon. Una nakapabulabog. So, mitras wala pa ang Kongreso,
ako gahimog legislation local para lang sa ato, masulbad na to ato problema. Kaya wala pa ba ng aksyon ng Kongreso? Abot gado, muna ako nga problema, gado dili pag-aksyon ng Kongreso. Nga kumot sumahon, pwede bagunta sa ato nga kabay kay sa Northern Mindanao, pila ato kongresista. Sa Cagayan de Oro na dahil duha daan. Sa Misamis Oriental dahil duha. Sa Bukidnon dahil tulo. Sa Cabiguin dahil isa. Sa Lanao del Norte na duha? Tulo, duha. Sa Lanao del Sur, naagyapon. So, pero dili ba sila magkasinabot? O sa Bisok, naagyapon. So, ako hangyo nga, pwede ba hangyo o ninyo, ang inyong mga tagsa-tagsa ka congressman, ipapasa na nila ang national legislation kabahin sa Baubao, kung sa bagyon ang standing sa Baubao sa ato nasod. Yeah. Para rin mahimo siya nga sumbanan usab sa mga umaabot nga mga ordinansa, mga sugyot ordinansa nga ipasaka no diha sa ato ang City Council. And I know Councilor James nga ang imo lang nahimo nga sumbanan karon katong duha ka regulation sa LTO. Yes. Oo. So mo to kay medyo na question sa day na councilor na dili ba ta mosupak sa balaod nun nga gihimo sad sa national. So mo to nga imong gi-explain sa ako nga based on LTO aduna naman tay duha ka mga regulations nga angay sundon. Ang maghimo tag ordinansa ug katong dapat private. Which is na appeal na sa imong sugyot nga ordinance, councilor. So mo to ang na-explain na siguro ni Councilor James ang yang sugyot ordinance nga katong sa Baubao and Tricab, no? And karon councilor medyo daghan gid malipay ani ilabi na katong ato ang mga kauban nga gusto mo take na sa ilahang board o board exam. Kaya doon na usab kita sugyot ordinance na ba ni councilor or sugyot? Kula na lang, sugyot ordinance pero niagit na siya sa proseso hours. So ang gulatan na lang ako pagbalik sa plenaryo kaya among discuss. Butahan. Ako na butahan na gid siya. Kaya wala na ba siya sa committee level, voting na siya. Kani councilor no incentive for board and bar top notchers kay naa ba tay bago lang ni pasar na sa Attorney Spencer. So kani medyo kanang dugang nga kusog nila nga maningkamot gyud Councilor James kay aduna man kay sugyot ordinance. Pwede may mangutana unsa man gyud ang gilangkuban niini nga sugyot ordinance? Ang ato ars to kay sa base sa atong kasaysayan, ubay-ubay na magud ang mga kagayadon kanahimong top notchers sa board o sa bar. Okay. Kaya sa board nagkato sa engineering, sa unsa pa to klase or bata ka field sa engineering, daapa sa nursing, daapa sa kini let. So, kung tapos sa bar panalagsa, now, ang ako magod is, kung naamagod sila magod hours, di ba bubad na magod gyapon sa asa sila ilang hometown, asa sila nag-eskwela, o taga-asa sila, asa sila nagikan. Dalo nila bit-bit, bigyan ba na sila si Araceli, may bulisik, top notcher, number 1, taga-Cagayan de Oro. Bit-bit nila ang asa ilang hometown. Yes. O kaya, naghatag silang garbo sa atong dakbayan. So, ang ako lang is, kung gahatag maghatag incentive sa atong mga athletes, di ba, nga makakuha o makasungkit o mga medalya, at least sa mental po, tagaan po nunta nato sila o nakanig, ginagbay-lagbay nga insentibo. So, base sa atong sugyot nga ordinansa, ang number 1 to 3, 50,000. Oh. O kaya, 4 to 7, 40,000. 30,000 na yun ang 8 to 10. O, so, muna ako pasabot sa atong sugyot ordinansa. O kaya, ihatag na yun nato sa usa ka seremonya nga naay activity lugar or kalihukan ang City Hall buta nato flag raising dito nato sila award tagaan og pasindungog ug gawato nila ang cheque gikan bali sa ato dakbayan agit pagpasalamat sa ilang pagdala og kaduganan sa ato dakbayan ug sa ilang pagpaningkamot. And kani councilor na dugang oto kung gikangan ka na dugang kusog sa ato ang mga estudyante karon nga puhon mo take sa bar og board exams nga mahimo nilang inspirasyon nga adunay incentives nga insetibo nga mahatag sa ila. And kani man sad councilor na dili man sad nato ikalimod nga kung kita gali ma-amaze man ta kung makita sa mga top notchers makapangutana man gitag taga-asa. So mo angay lang pud siguro nga tagan og pasidungog kini ato ang mga estudyante nga naningkamot gayon. But of course Councilor James once again
ulatan na nato no kay pagabutuhan naman na sa 20th City Council sa umaabot dili na mag-work kay aduna naman kita updates diri sa City Information Office ana mahitungod ana so usod kita lain na usab ni dili lang ko kabalo Councilor James if kani sugyot ordinance na ba ni or imuha pa ning himuon nga ordinansa Councilor ipasa pa nimo kaning sa barangay 1 to 40 nga additional names mura siya additional dili siya ma-rename but additional names. Actually, naada siya. Ars, gaulat lang ko kano sa siya buagat, buastag, kay ako naman tayo, special report ako, nakasabit na po ko sa City Council Secretary. Wala pa magyod daw. Maski una ka hearing sa committee level, sa tourism, siguro sa Babutang, wala pa yun. So gusto na ako nga maklaro, makapaminaw ta sa mga nagkadaiyang mga stakeholders, ang mga opisyalis sa barangay, o mga historians board, kay malabigit man ang mga pipila ka mga barangay kay dapat mga streets nga historical. So at least makahatag ko silang input. So ang ako lang is klaro na ako sa kanibali siya nga sugyot ordinansa wala na to sa pangalan sa barangay. Pagpamili niya po barangay 1. Barangay 1 siya pero butangan lang siyang appellation, additional name nga barangay 1 Ihiplo barangay 1 San Agustin. So para di ka malibog kay dili malalis, human psychology daw, human behavior daw, kini Ars nga. Pag gani, dali na kayo madugduman sa tao. Yes. Pero may yun kang number, paglibo ka, asa man na. Ako Ars, taga barangay 18. So kung na nakaasa, asa ba ka magbase sa imong barangay 18? Or si Cordapio kay barangay 21. Paglibo mo ka, asa barangay 21? Lahi, pag yung tumbuhin ka, barangay 21, Monte Carlo. Murag, baka balo na ka sa landmark na yung geographic feature di mo ba? So, muna ako gigod ka. Wala pa siguro dautan, wala may mausab. Igo lang dugangan at tugalan. Kaya kadugayan, kabalo ko, ang number mahimong irrelevant. Bumasi na ang tao sa pangalan. Pero for now, ako giklaro, ako klarohon, dili mausab ang inyong numerical designation. Ang ako lang tuyo, butagan na itong additional ka pangalan kay mas dali madugduban sa tao kung butagan na ito og pangalan kaysa numero lang. At least kanina klaro na to Councilor nga dili siya actually renaming. It's just one way of adding names para mahimong particular ang barangays 1 to 40 na. So pero kana ang so kung umaabot siguro Councilor no na manggid ni mahimo manggid ning mahimong step by step ang atong process ani but kung mapasa na ni Councilor unsa may basihan na to sa additional na names ana like for example may saints ba kanaing ana Councilor unsa man ang atong basihan dayon ana kinsa man ang mag-handle ana sa umaabot tatay maghimot ang committee ba na technical working group Rs kanay mga historians og kini buta na to sa City Information Office pod og mga residente og mga opisyalis sa barangay nakabase sa tulo ka parameters sa atong sugid ordinansa. Dapat nakabase sa dominant land feature. Kung unsay plastada sa inyong barangay or kada usa ka historical figure. Okay, mao na atong gibasihan ug tulo dayon unsa gyud lugar ang iyang long time usage nga pangalan kada ilhan siya or landmark dili atong parameters ka panlaw nato ang usa ka lugar o dugagan na ito iyang pangalan. Kung barangay 1, barangay 2, barangay 21, ana. So, para gani, karon RSO, kada, kung wala ko ba sa'yo, nakalimutan ko sa specific na barangay ako, kung ako ba sa'yo, barangay 21 ba ito ka, daan siya, baski karon pagkutano ni mo mga tao, ang iyang alan yun is Monte Carlo. Kaya tungod ko doon na, sa usa ka establishmento sa unang panahon, na, mo sikat niya, so, mas kinawala na itong establishmento, nagpabilin gyapon Ars nga, kining, nagpabilin gyapon siya nga sa mga tao, buka bibig nga, Monte Carlo siya. So, muna katod karon dili man gabase ang tao sa numero. Gabase sila nga, kanang barangay, Monte Carlo.
At least karon klaro na sa ato ang mga kauban na nga once again, it's not actually renaming the barangays but it's actually adding names to the barangay para mas mahimong particular siya sa katawhan, dili lang sa dakbayan but of course sa ato ang mga coming visitors. But kini siguro ulahin na to nga pagahisgutan siguro Councilor James kay kalipay usab ni sa ato ang mga negosyante labi na katong mga gagmay negosyante kaning extension sa ato ang renewal sa business permits and license. Councilor James, kamusta naman ni? Yes, wa ko tabog bagod hours ko. Sa ako nadugan murag na-aprobahan na siguro na atong niagi. Katong sa na-absent ko. So murag na-aprobahan na mo pero ang actually gina hours actually appeal ko sa katong naghisgot ada ubad si Majority Floor Leader Consul Edgar Cabadlas, Consul George Guking, Consul General Caliso o Consul Alam Lim. Kabahin sa sulat nga nadawatan na mo sa Oro Chamber. Kanakagyo og lugway lang gitaban February 29. Kani una nag-react ko kay kanong February 29 bad ka. Tama naman 28 ang Pebrero. Ang leap year ni ay pa ako nabatay kay leap year. So isa po nga igugo ka dili na nato laganon kay kabalo ko nga kada tuig gatuhutan ba nato. Murag matter of policy na nato. Long standing policy na sa City Hall hours nga tagaan gyud nato og lugway sa registration ang atong mga negosyante. Pero naay sugyot man to siguro si Consul George Guking. Pero agaya pa to na mo tukion nga gusto niya dili lang policy, long standing policy or kada gusto gyud niya ars kinagay legislation. Ka pirmi na gyud lugwayan. Pero ako giingod nga bikil kay naabot tay national law. So, dili na ka basta-basta ang pasang national legislation, kanang local legislation, kay musupak ba ta sa national legislation. So, ako na lang dapat kontento na lang ta, kahit mo na to siya tradisyon na nato, or palisiya sa City Hall, kada tuwing ato sila katugutan, tagaan nato silang lugway. Pero we cannot make it an official policy through legislation, pirmi na yun, extended ang ilang renewal. Nga kailangan dili bisan pag dili na sila maghatag og request letter, automatic nga aduna na ilugway. Mao di ba na unta ang pasabot ni Councilor? Yes, pero dili kinahanglan ubase lang gid gyapon ta sa proseso kay mao bay ta sa balaod. Yes. Once again, it's a national law man gyud. So, karon rest assured man sad open ang atong 28th City Council, of course, Pangulo ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez, and ang atong nga lang Mayor nga hugot sad kayo lang suporta sa atong mga negosyante na kung dala lang gid og sulat formal letter. Yes. Diretso sad nga tukion sa atong 20th City Council. Sama karon sakto tong giingon ni Councilor James Judith aduna na kita lugway para sa ato ang pag-renew sa atong mga business permits and license taman February 29. Gani ako na sa iran pag atong sulat deliberation na mo sa City Council hours naging pulong pagani ang atong mayor sa ila, sa Oro Chamber, sa kadagkuhan sa Oro Chamber. Medyo taon-taon sa ito ilang panagpulong gyud Councilor. So, mo nagikalitay sa nato. Labi na sa atong mga gagway negosyante usab nga nangita pa sad og ika-renew sa ilang mga business permits. So, siguro Councilor James, wala na tay igong oras ug panahon. Ang imuha na lang siguro Councilor, salamat kaayo sa imuhang mga pagpahibalo at least mas nasabtan karon ang imuha mga sugyot nga mga ordinance, ang imong mga special reports o siguro Councilor James ang imong mensahe sa kinabagang katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ina lang ako nagkatunan magod hours kay kani pa sa atong kinabuhi hours wala ba day hudo ka pagtuon. Wala nagpasabot kay na anak ko, konsehal ko, di na ko open, di na ko bukas sa mga bagong pagtulunan. Ako na sa iran hours, ako magkakonsehal karon. Kaya giingon naman ako sa unahan, in a democracy they ours, you need a majority to effect changes. Ang problema lang bagod sa atong sistema, kay naay majority, pero dili kasibog. Baura bagod na ang gilgigan sa tao ka, alagi, wala may kaayuhan ang politika. Naay majority, then wala ba lagi kakahibog. Exactly, kay static ba siya? Pero kung ang majority, ibog palihukon, tako kay kausaban hours. So muna sa ako kinabuhi karon sa alayo po sa data mo dingagi ka moto ako ipaabit sa katawhan ka in a democracy
you need a majority to effect changes. Pero sa positibo ka pabagi. Kay mao na magid ato sistema naka-built in magid siya sa prinsipyo nga majority rules. So kung wala gid kay ihap, kulang ka sa ihap, wala gid kay yuhard, walay pagsibog, walay pag-astag ang imong legislation. Labi na sa ako, Ars, nasabtad ko na, kadikit ka kasibog kung wala ang majority. Gawa siguro ko, kontento lang ko nga magpahipi, dili ko kinalad sa majority. Pero kay, daggan ba ko kay buod ka mga patagkaroon o kugya ka mga legislation, daggan ko special report, na wala ko ibaboto sa'y, sabto na ko, in-adi day ang sistema. Kay, sumpay niya na, baton pa sa kuapuhan Ars, you cannot discover new oceans unless you have the courage to lose sight of the shore. Pasabot, sa Binisaya pa, dili ka makaadto sa kinaladman kung dili ka anda bubiya sa lapihan. Daghang salamat ug asdag Cagayan de Oro. Daghang salamat sa ato ang John Lloyd sa 20th City Council, Councilor Attorney James Judith. Mao na lang kato ang kinatibuk-an sa inyo ang konseho karon at tangi ang ato ang sunod nga edisyon ni ini sa ngalan ni George Bacos kini na lamang si Ara Lucia May Bulisig o sa ngalan sa atong ngalan Mayor Lando Clarix ug sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Daghang kaayong salamat, mayong adlaw dakbayan sa Cagayan de Oro.